Mga bagay na kailangan mong alisin sa katawan mo upang mas lalo ka pang mahalin ng isang lalaki. Oo mga kamamay, mas muling tataas, mas muling mag-iinit, at mas muli kang mamahalin ng isang lalaki kung aalisin mo yung mga bagay na to sa iyong katawan. So number one, tanggalin mo ang pagiging sobrang arte mo pagdating sa inyong loving-loving. Uunahin ko na ito mga kamamay sapagkat isa to sa mga nagiging dahilan kung bakit nawawala ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. Kung hindi man maalis, mabawasan. At sigurado ako mararamdaman ninyo yung pagbabawas o yung pagbaba ng pagtingin at pagmamahal sa inyo ng isang lalaki oras na hindi nyo po inalis yung pagiging maarte ninyo pagdating sa inyong loving-loving. Mga girls, mga lalaki ang mga yan. Kailangan nila yung hindi maarte pagdating sa inyong buhay, loving-loving. Para ang isang lalaki is mag-enjoy sa inyong bawat session. Bilang isang babae, kailangan mag-explore ka pa rin. Kailangan maintindihan mo na kailangan mong kumain ng pipino, na kailangan mong kumain ng rambutan. Para ang isang lalaki ay mas ganahan, ang isang lalaki ay mas mag-init, mas mag-enjoy at mas mahalin ka pa niya ng higit pa sa inaakala mo. Mga kamamay, sabihin ng iba, kamamay, hindi ba maliit lang na parte yan ng isang relasyon? Po pwede naman yan na pag-usapan, di ba? Oo, napag-uusapan yan. Pero kung mas gagalingan mo, mas mag-explore ka, mas aalisin mo yung arte mo sa katawan mo, sigurado ako, mas mamahalin ka pa, higit pa sa inaakala mo. Sigurado ako dyan mga kamamay. Lalo na kung ikaw ay nagdi-discover o hindi ka tumitigil sa pagdiscover ng ibang kakayahan mo pa pagdating sa kama o pagdating sa loving-loving, mas matutuwa ang isang lalaki kapag kaganyan ka. Okay? Kumpara doon sa pagiging tuod mo, kumpara doon sa palaging nakatingin ka lang sa bubong, hindi po pwede yan, maboboring ang isang lalaki. Hindi tataas ang pagmamahal mo. Kaya yung iba, sa halip na mas mahalin ka pa, nagagawa nilang maghanap ng iba sapagkat naboboring sila pagdating sa inyong loving-loving. Iisipin nila na kapag ginawa ninyo ulit yon, ganun na naman yung mangyayari. Walang ka-thrill-thrill, walang bago, walang excitement. Kaya mga girls, ako na nagsasabi sa inyo bilang isang lalaki, mas kailangan nyong i-improve, explore pa yung mundo ng loving-loving. Okay? So next, number 2, tanggalin nyo yung ugaling palaasa at pagiging palagi na lang nakadepende sa kanila. Mga kamamay, ayaw po ng isang lalaki yan. Yung tipong lahat ng kailangan nyo, hinihingi nyo sa kanya. Lahat palagi ng mga gusto ninyo, lagi nyo inaasa sa kanya. Ultimo yung make-up ninyo, ultimo yung inyong ginagamit dyan sa inyong baba, sa kanya pa kayo humihingi. Huwag ganyan mga kamamay. Huwag kayong maging palaasa sa kanila. Yan yung kailangan yung tanggalin sa inyong sarili. Kailangan maghanap kayo ng trabaho, ng sideline kung kaya. Or kaya tulungan nyo sila. Kung sakali mang humingi kayo, walang masasabi sa inyo mga kamamay. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, tanggalin nyo ang inyong ugaling palaasa at paladepende sa isang lalaki upang tumaas ang value ninyo at upang mas mahalin kayo ng isang lalaki. Kapag kasi nakikita kayo ng isang lalaki na tipong nagsusumikap, nagbibigay ng oras para maghanap ng pera, mas mamahalin kayo ng isang lalaki. Sapagkat ang isang lalaki, kahit gano'n yang kasipag, napapagod din yan. Okay? At ginagamit niya yung kanyang kinikitang pera sa mga makabuluhang bagay. Kung ano man yung dapat na unahing bilhin sa bahay. Hindi yung pati yung pag-aayos ninyo, hindi yung pati yung make-up ninyo sa kanino pa hinihingi. Hindi po pwede yan mga kamamay. Mas maganda pa rin na meron kayong sariling pinagkakakitaan, pinagkukunan ng pera upang walang masabi ang isang lalaki, upang mas mahalin kanya ng higit pa sa inaakala mo. Okay? So next, tanggalin ang pagiging palaging seryoso. Kailangan matuto kang maging malambing. Oo, bilang isang partner, bilang isang asawa at bilang isang babae. Huwag kang masyadong masungit. Huwag kang masyadong seryoso. Tumawa ka naman, maging malambing ka naman, lambingin mo ang asawa mo.
Kayo na nga lang yung magkasama, hindi mo pa nilalambing. Lagi mo pang sinusungitan. Kung sumagot ka, lagi kang paangil. Lagi kang paangil, lagi kang pabalang. Maging malambing ka. Asawa mo yan. Kanino ka pa magiging malambing kung hindi sa kanya? Kaya mga kamamay, mahalaga ang pagiging sweet, ang pagiging malambing sa inyong mga partner sapagkat yan ang magdadala sa inyo upang mas mahalin ka pa niya, upang mas ibigay pa sa iyo ang pagmamahal na hinihiling mo para sa kanya. Paano kanya mamahalin kung palagi kang nagsusungit sa kanya? Paano ka bibigyan ng pagmamahal kung palagi kang angil kung sumagot, pabalang kung sumagot? Okay? Asawa nyo yan, hindi nyo yan kaaway mga kamamay. Sinasabi ko palagi sa inyo. Tapos pag hihingi kayo ng pera, saka kayo magiging malambing. Okay? Ang kapal naman, di ba? So mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, ang inyong mga asawa ay dapat nyong minamahal at dapat pinagpapakitaan nyo ng kalambingan, ng kaswitan, hindi palaging kasungitan. Okay? Siguro kapag sumusobra siya sa isang bagay, pwede nyo siyang sungitan. Kung may nagawa siyang kamalian, pwede nyo silang sungitan. Pero kung as long as wala namang ginagawa, maayos naman ang inyong mga partner, lambingin po ninyo. Okay? Lambingin, mahalin, maging sweet kayo paminsan-minsan. Okay? So next, tanggalin mo rin yung paniniwala nyo na kailangan sobrang ibuhos ang lahat pagdating sa pag-ibig. Okay? Yung iba ditong mga kababaihan na in love lang, nagka-jowa lang, hindi na mautusan. Nagka-jowa lang, nagka-partner lang, naging batugan na, hindi na nagtrabaho. Mga kamamay, hindi nyo kailangang ibuhos lahat ng oras ninyo sa isang lalaki. Hindi po pwedeng maghapon na lang kayo nagbantay sa mga text, sa mga chat ng isang lalaki. Wala na kayong nagawa. Okay, ayaw ng isang lalaki yan. Pero kung tatanggalin nyo sa inyong sarili yan, na hindi nyo ibinibigay ang lahat, na hindi nyo ibinubuhos ang lahat, nagiging busy kayo, nagkakaroon kayo ng pagkakataon na kumita ng pera, humahanap kayo ng racket, ng karir, mas mamahalin kayo ng isang lalaki sapagkat hindi ganun karami ang oras ninyo para sa kanya, sapagkat meron kayong pinagtutuunan ng pansin higit pa sa kanya. Okay? So ang isang lalaki ngayon, kapag hindi po ganun karami ang oras na inyong ibinibigay, hindi ganun karaming oras ang inyong ibinubuhos sa kanya, siya ngayon ang mag-iisip sa inyo. Iisipin niya na, ano na kayang ginagawa ng babae na yon? Alas 4 na, mag-out na ako pero hindi pa rin nagme-message. I-chat ko kaya? Kamustahin ko kaya? Di ba? So siya yung mag-i-initiate na kamustahin ka sapagkat hindi ka nagpaparamdam at busy ka sa mga ginagawa mo. Busy ka sa business mo. Sigurado ako mga kamamay, mamahalin ka niyan. Mas aangat yung kanyang pagmamahal sa iyo sapagkat iisipin ka niya, sapagkat sumasagi ka sa isipan niya kumpara dun sa mga babae na walang ginawa inatupag kundi ang i-message ang kanilang mga partner hanggang sa maiyamot, hanggang sa mairita na po sa kanya ang isang lalaki. Tandaan ang goal natin dito is mas mahalin kayo, mas tumaas ang halaga nyo sa isang lalaki. So kailangan maisip ka niya, sila yung maghabol sa pamamagitan ng tama at saktong oras lang ang dapat nyong ibigay sa kanya. Alright? So next, tanggalin mo yung makitid mong pag-iisip at pag-uugali. O mga kamamay, mahalaga to. Ang isa nating kalaban dito pagdating sa mga babae, yung kanilang makitid na pag-iisip Yung iba, ayaw nilang payagan yung kanilang mga jowa, yung kanilang mga partner na lumabas, na kasama yung kanilang mga kaibigan sapagkat kung ano-anong naiisip nila. Sapagkat iisipin nila, baka mang babae ang isang lalaki. Walang tiwala. Mga girls, hindi po pwede sa isang relasyon yung palaging sarili nyo lang ang inyong iniisip at hindi kayo nagbibigay ng tiwala sa isang lalaki. Bawasan nyo at alisin nyo ang inyong makikitig na pag-iisip at pag-uugali. Akala nyo kasi palagi kayong lulukuhin, palaging mambababae ang isang lalaki. Ano kung mambabae? At least, hindi nyo sila pinaghigpitan. Hindi nyo sila pinagdamutan ng oras. Kasalanan na lang ng isang lalaki yon. At kung mangyari man, na pinayagan nyo sila, nagbigay kayo ng tiwala sa kanila at ng babae, pwede nyo silang iwan. Okay? Pwede nyo silang pagsabihan. At kapag pinagsabihan nyo at naulit na lang naulit, diyan kayo po pwedeng mang-iwan. Diyan kayo po pwedeng mag-no contact rule. Diba? Ang importante dito mga kamamay, kailangan ipakita nyo, iparamdam nyo sa kanila na buo ang tiwala ninyo para sa kanila. Pwede nyo rin silang sabihan, i-remind na kapag nagloko sila, po pwede kayong mawala. Okay? Pwede nyo silang sabihan na ganon. Para ang isang lalaki ay ma-aware din
Ibig sabihin, malaman niya na buo ang tiwala ninyo sa kanila at the same thing, pwedeng mawala ka kapag ka nagloko siya. So, good and bad na maaaring mangyari pero mariremind siya sa possible na maaaring mangyari. Ang mahalaga, nagtiwala ka sa kanya. Alright? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga tips and mga bagay na kailangan mong tanggalin sa iyong sarili upang mas mahalin ka pa ng isang lalaki. Hopefully, may natutunan kayo mga kamamay. Kung may natutunan kayo, comment naman kayo mga kamamay. Shoutout ko kayo next video. So kung gusto niyo pa mga kamamay ng ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like niyo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So once again, ako ang inyong mamay. See you for our next vlog. Paalam.